Questions from Kin. Ano yung black line sa jersey sa may balikat na may number? Ang tawag doon ay memorial band o memorial strip. Madalas mo yan na makikita sa bandang shoulder o chest ng jersey. Minsan may number or initials. Yan ay nilalagay kapag may pumanaw na importanteng tao sa team. Pwedeng player, coach, staff, legend o kahit team owner. Parang pang tribute o silent respect. So hindi lang siya design, parang pagpapalit lang yan ng profile pics ng Pinoy ng black o kandila kapag may nawala sa pamilya nila. Ito naman from Mark Lozano. Kailan naman po nagsimula ang Filipino heritage? Ang nagpasimula niyan ay ang Golden State Warriors noong 2008. Ginawa yan dahil madaming Filipino fans sa Bay Area. Mula noon, naging tradisyon na nila yon halos taon-taon. Pero hindi siya required na taon-taon gawin. Hanggang sa na-adapt na din yon ng ibang NBA team. Noong 2017, sinimulan na rin ang NBA Filipino Heritage Week, isang league-wide celebration na sumali ang iba pang teams tulad ng Miami Heat, Blazers at iba pa. Dahil sa, alam nyo na, kahit saan may Pinoy. Hindi lang naman sa California madaming Filipino. At lalo na yung mga teams na may Pinoy roots na player o staff like Jalen Green, Eric Spoelstra at Jordan Clarkson. Pero hindi naman lahat ng team. Depende pa din to sa team, sa fanbase, sa community, at sa players o staff. From Ryan Pangilinan, Boss, bakit 82 games? Anong binasayahan nila ng ganun kadaming laro? Okay, 1967 to 1968 season nagsimulang gumamit ng 82 games. Bago yan, ang games ng mga teams dati ay nasa 72 to 75 games lang. So bakit ginawang 82 games? Una, para mabalanse ang home and away games. 41 home games at 41 away games. Pangalawa, syempre business ulit. Mas maraming laro, mas maraming kita sa ticket, merch, food, and concessions at lalo na sa TV deals at streaming rights. Diyan pumapaldo ang mga teams sa TV deals. Yan din ang dahilan bakit malaki ang sweldo ng mga players. Pag tumaas ang league revenue o kita ng NBA, tataas ang salary cap. Pag tumaas ang salary cap, tumataas syempre yung salary na pwedeng i-offer ng mga teams sa mga players. Kaya madaming players ang nagrereklamo na napapagod daw sila sa dami ng games o sa mga back-to-back games. Pero kung gusto ng mga players na bawasan ng games per season dahil sa mga dumadaming injuries, dapat ready din sila sa pagbaba ng mga sahod nila. Sabi nga ni Josh Hart sa isang interview nang tanungin siya kung hindi ba siya napapagod dahil sa pagbabad sa kanya sa laro ni Coach Tibbs, madami daw tao ang gumigising pa ng 6 AM at nagtatrabaho ng 12-hour shift. Sila daw dapat ang mas pagod, hindi silang naglalaro lang. Oo nga naman. Ito from John Yakiten. Ano daw yung load management? Yan ay strategic reduction ng workload ng player. Sa NBA kasi parang literal na pahinga lang yan o hindi maglalaro. Pero para sa akin lang naman, ang pagkakaintindi ko sa word na load management ay pagbawas lang sa workload ng player. Hindi yung totally hindi maglalaro. Kawawa naman kung may fans na taga-ibang bansa pa, once lang makakapanood ng game sa buong buhay nila tapos may hindi maglalaro kahit walang injury. I mean, pwede naman minute restriction lang o kung all around ang player, babawasan lang ang physical task niya o limitahan ang practice drills. Pero sa NBA, yan na yung term na ginagamit nila pang excuse sa player na hindi maglalaro o iniiwas sa back-to-back games o nire-reserba ang lakas sa playoffs. From Mikio Castillo, ano ba ang qualifications ng Hall of Fame? Well, una, dapat retired na ng at least 4 seasons. Kailangan may extraordinary achievements, hindi lang championship. Malaking factor ang pagkakaroon ng kampyonato, pero hindi lang yun ang basihan. May mga nakikita kasi ako na nagko-comment sa mga episode natin na bakit nasa Hall of Fame daw ni wala man ng singsing. Well, may balita ako sa inyo. Hindi lahat umiikot sa championship o dami ng singsing. Lalo na sa Hall of Fame dahil individual achievements ang basihan, hindi lang team success. Naging factor ang team success dyan nung na-induct ang buong team ng Team USA, Dream Team at Redeem Team. Pero hindi lang about doon. Nandyan din ang MVP awards, All-NBA selections, All-Star appearances, FIBA or Olympics accomplishments, at maging ang stats. At hindi lang naman player ang nai-induct sa Hall of Fame. Merong coaches, referee, team owners, league founders, executives, pati innovators o promoters na may ambag sa pag-introduce ng rules, technology at marketing strategies, at pwede din ng broadcasters o media personality. So sa pagiging Basketball Hall of Famer, ay hindi lang yan sa mga players o player na may kampyonato, kundi sa sino mang may malaking ambag sa history at larong basketball. Paki-like naman ang video at baka naman paki-follow or subscribe na din ang ating channel para sa susunod pang NBA Trivias.